natin ito dahil habang nag-uusap tayo, jurisprudence is being written. At pakikinabang, suppose, Attorney Mark, isa sa mga anak mo maging Chief Justice. Sana. Senator Nasan, Huwag na ma-impeach. Senator Nasan, nung isang araw po ay nag-file ng supplemental petition sa Supreme Court itong si Chief Justice Corona tungkol dun sa 5 senator judges na sinasabi niya ay nagiging may kinikilingan. Ano pong masasabi niyo dito? Hindi ako payag doon. Dahil liberal na nga ang application ng rules. Ngayon, pagdududahan mo pa yung mga senator judges. Sa tingin ko, wala sa lugar yon. Kung ang layunin nito ay pigilin yung impeachment trial, tututul ako doon. Pero makita mo naman, no? May mutual respect dito sa dalawang collegial body na akala nung iba ay magbabanggaan na. Korte Suprema at Senate Impeachment Court. Mapansin mo, walang gumagalaw. Walang nagpo-provoke. Ibig sabihin, naniniwala pa rin ako na may respeto sa isa't isa. Okay. Senator, kayo din po nagbanggit, actually the first time we interviewed you, na ito ay usaping moral din. Pag ito ay isang usaping moral, ano po ang papel o role ng mga strict rules of procedure sa usaping moral? Wala. Dahil hindi naman kami magtatanungan, Senator Judge, ganito, ano ba ginamit po rito? Yung pag-iisip mo, yung nararamdaman mo, o yung konsyensya mo. Hindi kami magtatanungan ng gano'n. Sa dulo nito, no? Maboboto na lang. Boboto na lang kami at magpapaliwanag ng boto namin. Hindi yung boto ng iba, no? Pero ito, idadagdag ko lamang ito kati, no, Attorney Mark. Itong sinasabi natin na sui generis, itong in a class by itself, abay, ito ay nagiging dahilan, nagiging excuse ito. Actually, maraming sui generis, di ba? Estate, yung paghatian ng mana, disbarment, di ba? Contempt. Ikaw, Kati, sui generis ka. Ikaw, Attorney Mark. Hindi. Walang katulad mo. Walang katulad, di ba? So, strictly speaking, babagsak at babagsak ito sa konsyensya natin. It's a judgment call that defies moral, ethical, political, constitutional standards. Balikan ko lang, Senator Nasan, yung usapin tungkol sa umano'y dapat na magaganap na sanang banggaan ng Supreme Court at ng Senate Impeachment Court pero hindi natuloy. Ano pong gagawin ng Senado kung sakaling magbaba ng desisyon itong Supreme Court at sabihing itigil na itong Hindi impeachment? kami susunod. Dahil ang mandato namin, hindi nang galing sa Korte Suprema, nang galing sa saligang batas. Hindi ito pataasan ng, forgive the word, no? Pataasan ng ihi. Hindi kami nagsasabing mas mataas kami, hindi rin nagsasabi ang Korte Suprema na mas mataas sila. Ang pinakamataas sa ating lahat, yung saligang batas. Senador, ito pong yung pag-conduct natin, yung manner, granting na kayo po ay marami hindi mga senador. Ang experience ng Amerika, medyo kung ikahambing daw po, mas hindi sila stricto. Kagaya ni President Clinton, nagtestigo daw, through a video. Hindi po siya personal na pumunta doon. How are you guided by experiences nga sa Amerika in moving this forward para hindi nga tayo mahadlangan ng teknikalidad? Kung pwede lang, Attorney Mark, Kati, na magkaroon ako ng switch dito sa tagilirang ulo ko, yung bang off-on, pag in-off ko, wala na akong ibang maririnig, kundi yung kaganapan sa korte. Yun sa tingin ko ang sinikap ng mas developed na demokrasya katulad ng Amerika. Kung mapansin ninyo, yung court proceedings nila, walang media, may sketch. Tapos may umaamin. May umaamin, no? At saka sa kanila, pareho din naman. It's a partisan exercise. Sabi nga, no? Pero sa kanila may rules. Hindi masyadong nagkakapersonalan at nagbabastusan. Yun sana ang hinihintay ko na mangyari dito para we will not set in motion, no? A collision course that will impact after the impeachment trial. So you think po you're frustrated with what's happening? No. I cannot give up on this because I believe also, Kati, that at the end of this will come out not only intact but stronger as a democracy. Senador, yung mga taong bayan din nakaka-observe na halimbawa may isang senador nagtanong hinggil sa bagay na ito. Minsan daw po nauulit ng ibang senador almost on the same line. Hindi po ba daw pwedeng limitahan na nagtanong na rin yung isa, meron na pong nasagot, ibang anggulo lamang po. Wala po bang limitation aside from the 2-minute rule? Well, sabi ng Senate President mismo, hindi niya pwedeng i-control. Isipin mo, isang judge pa nga sa korte, problemado na yung prosecution at defense. Ito, 23. 23 na di ba? May kanya-kanyang pakiramdam at damdamin tungkol dito.
Nung isang araw po ay nagpahayag si Senator Osmeña na isa po sa naakusahan na being partial po. No? Sinabi niya na the defense is preparing or setting the stage for a mistrial. Ano pong gagawin ng mga senator judges kung sakasakali pong mag-declare nga ng mistrial itong depensa at Or sila mag-walk out? Sinabi na rin ng Senate President, yung presiding officer, kung mag-walk out sila, tuloy yung trial. Di para kang may basketball, hindi sumipot yung isang team, di by default. Ganun lang, ano po. Sayang. Senador, itong laging sinasabi ng mga senador na patas kayo. Ngayon, sometimes you appear in your effort to get the facts na parang you're favoring the prosecution. Pagdating po ba ng depensa, will you also be as tenacious in parang asking questions? Yes, benefit of the doubt, Attorney Mark, presumption of innocence. Lahat kami ay good faith. There is no other way. Dahil biruin mo kung kasi simula pa lang o sa kalagitnaan ng trial bibigyan na natin yung malisya nung katanungan at yung demeanor at yung mga sinasabi ng senador, masisira ang concentration natin. 3 minuto na po, makalipas ang 2:00 ng hapon. Alam po namin na kinakailangan na po kayong pumunta sa Magsuot ng session inyong hall. robe. Nung costume. Maraming No disrespect. Salamat, Maraming Attorney salamat po, Mark. Senator Maraming Nas. salamat Sige po. At yan nga po, gaya ng aking nabanggit, Mark, 3 minuto na makalipas ang 2:00 ng hapon na ilang sandali na lang ay inaasahan natin na mag-uumpisa na naman itong panibagong araw ng paglilitis dito sa Senado. Ito po, napakaganda po nung sinabi ni Senator Honasan na talagang bigyan dapat ng hindi lamang benefit of the doubt yung mga partido. Yung mga senador ay they're doing this with all their heart, with their conscience, with I'm sure independent sila at sinisikap nilang pagandahin ito for the sake of the country. Yun yung that's what I'm getting from the senator. At gaya nga na sinabi ng ilang mga senator judges, at pag time na rin ng depensa ay sila rin naman ay magiging masigasig. Samantala, alamin po natin ang tanong ng bayan. Tanong ng Bayan. Ito bang impeachment na ito may patutunguhan ba to? Saan ba mahantong itong impeachment na ito? Meron kayang mapaparusahan? Naku, napakaganda naman nung tanong Tatlo naman. yung tanong niya. Una, may patutunguhan daw ba itong impeachment na ito? Tayong lahat ay umaasa rin yan. Oh Mark. yes, sa tingin ko merong 3 options lang. May 3 major options. Based on what? Ma-convict, talagang matanggal, ma-acquit, mapanatili, or pangatlo, magkaroon ng crisis. Yung mga kung hindi ito ma-resolve ulit, hindi kagaya ng presidente kasi pwede mag-rally, pinalitan yung presidente, Yes. bagong gobyerno. Ito po kasi kapag nagbanggaan yung Supreme Court at ng ating judiciary or the Supreme Senate sitting as an impeachment court, that is an ugly possibility na sana po talaga hindi mangyari. Sa ganong posibilidad, ikaw, Mark, lawyer ka, ano ang maaring mangyari? Sino ang dapat kumontrol? Alam nyo, dapat ang mga statesmen ng bawat grupo at ng third branch of government, yung ating Office of the Executive, ay dapat mag-usap-usap. Pero yung ibang bansa kasi, Cathy, yung Thailand, yung Inglaterra, at yung iba pang bansa na mayroong monarchy, yung hari nila is above government, pwede mag-intervene. Wala po tayong hari. At kailangan po nating mapagana ng tama itong ating konstitusyon. And I'm sure the statesmen and leaders of our country, pipilitin nilang gumana ito. Wala tayong hari, marami lang ang naghahari-hari. Marami, mukhang marami Susunod na po. na tanong, saan hahantong itong paglilitis? Your guess is as good as right, mine. right, oo. Lahat po tayo inaantabayanan kung ano nga ba ang mangyayari, ano ang susunod na kabanata, at ang kanyang huling tanong, may mapaparusahan ba? Hindi po natin alam. That's right. Basta ang malinaw po sa atin ngayon, ang parusa po dito sa impeachment trial na ito, hindi po pagkakulong, hindi po pagbabayad ng fine, kung hindi po ang pagtanggal po sa posisyon. That's the worst that can happen. And disqualification. At syempre, matanggal din yung kanyang mga retirement benefits at iba pang privileges para sa kanyang parang pinagtrabahuan ng matagal na panahon. Nakikita natin marami na naman mga estudyante ang gustong manood ngayon dito sa magaganap na paglilitis. Meron pa mga ibang naka-uniform at inaantabayanan nga ang pagpasok nitong mga senator judges ilang sandali na lamang dahil it's past 2 already at
inaasahan natin na sana, o umaasa tayo na sana ngayon na matatapos itong usapin tungkol sa peking dokumento na ito para umusad na itong paglilitis. Samantala, kasama natin ang Yes. batang-batang Profesor Carl sa Tinitigan. Magandang hapon, Carl. Magandang hapon po. Magandang hapon, Carl. Ang sinabi ni Senator Honasan, Carl, na ito talaga at the end of the day, hindi na nila sasabihin kung anong naging basehan nila. Whether that's legal, evidence, moral, etc. Yung konsensya nila, boboto sila. Kung with that in mind, don't you think it's important for us to just move ahead and move fast? Sa tingin ko pa, importante din yung sinabi ni Senator Onasan na dumaan sa proseso kasi jurisprudence nga po yung sinusulat ngayon. Ayaw po nating maulit yung mga nangyayari na pinapabayaan lang yung proseso. Carl, ikaw ay isang profesor ng entrepreneurship at usapin tungkol sa bangko ito. Alam natin na ilang araw nang hinihimay kung talagang nagkaroon nga ba ng leak ng mga records, no? Gaano kahalaga ba itong pagiging sikreto ng mga dokumento ng mga bangko? Mahalaga po, kahapon lang we had a class, my Finance 2 class. Banking po kasi yung tinuturo namin Wow. kahapon, kagabi. At ina-explore lang, hindi naman sobrang intense. Parang ina-explore lang namin yung kung ano yung sistema ng banking, etc. Tapos maraming nagtatanong ng mga estudyante kasi nga nauungkat itong mga kwento ng PS Bank tsaka ng BPI, ano yung mga proseso nila, etc. May mga estudyante yung nagtatanong na kung bakit, kunwari, secret for sa peso accounts, sa dollar accounts, hindi. So may mga tanong na kailangan masagot natin. Sana lumabas yung mga sagot sa paglilitis na ito. Carl, paki-explain na nga lang po para sa ating mga kababayan, ano bang ibig sabihin ng bank run? Ilang araw na natin itong naririnig. At halimbawa nito Oo. yung PCI, equitable PCI Ano dati. ibig sabihin ng bank run? Para sa amin po, in a simplest way, yung bank run, yung tipo pong kukunin, i-withdraw nyo po yung mga accounts nyo from a certain bank for one reason or another, tapos ililipat nyo sa ibang bangko or minsan sa ibang bansa dahil hindi na kayo nagtitiwala sa bangko na kung saan nakatago yung pera ninyo. At gaano kaseryoso itong bank run? Seryoso po, kasi kung marami po yung lilipat ng bangko or lilipat ng bansa para ilipat ang kanilang pera, yung deposito po, yung money po natin na nasa bansa natin, maaapektuhan. Tapos may repercussions po to sa investments na gagawin ng mga iba't ibang kumpanya na nakadepende sa nakadepositong pera. Hindi ko alam kung ilang taon na si Carl, pero nababanggit kasi lagi itong nangyari sa equitable PCI kung saan nililink nila yung pag-testify ni Clarissa Ocampo at yung paghayag niya doon sa mga accounts ng dating Pangulo dito sa pagkakaroon ng bank run ng equitable PCI. You think it would have been possible that it was related to that? Sa tingin ko po, pwede, may posibilidad. Hindi pa po ako, high school pa lang po ako nung nangyari yun. Pero may nabasa din po ako over the weekend na yung trust sa PS Bank ngayon, medyo mataas pa rin naman. Marami pa rin nag-i-invest. In fact, the stocks ata of PS Bank are a bit rising. They're going up. That's my question actually. Dahil itong pagmamatigas or pagiging firm ng kanilang presidente at kanilang bank manager, is this really working for PS Bank or medyo nasisira din yung brand ng kanilang bangko dahil dito? I think po, it works for both ways. Minsan, may mga nagsasabing believe sila sa mga officials ng PS Bank kasi talagang pinoprotektahan nila yung mga kliyente nila. Pero meron din naman mga nagsasabi na kung wala kayong tinatago or hindi nyo kinakampihan yung Chief Justice, baka pwede nating i-relax yung laws at i-reveal yung certain accounts. Ngayon, Carl, na nagkakaroon ng question dito sa kung gaano nga ba ka-safe itong privacy ng accounts ng mga depositors and the whole banking industry is being put in question, meron ba tong epekto sa ating ekonomiya? Sa tingin ko po, meron siyang epekto lalo na pag mawala yung tiwala ng taong bayan sa mga bangko na pinagkakatiwalaan nila ng kanilang pera. Pero sa tingin ko po, dahil dumadaan naman tayo sa proseso at pinapakinggan naman po lahat ng panig tungkol sa usaping ito, mas makakabuti ito sa, not just sa impeachment court, but sa sistema ng banking ng Pilipinas. Kasi talagang matitingnan kung sapat ba yung mga batas na meron ngayon, paano siya ma-improve, at paano pa maiwasan yung mga ganitong problema sa future. Carl, alam ko yung ating business sector ay medyo sa dami ng political upheaval sa ating bansa, parang naging kalos na sila. Sa tingin mo yung mga ganitong pangyayari, makakaapekto pa rin sa kanilang desisyon in choosing a bank? Or talagang alam nilang business as usual naman yung business and yung banking, politika lang yan? At least po dun sa mga natanong, makakausap ko pang